Ito pong aking ibabahagi sa inyo na salita po ng Diyos ay naituro po ito ni Pastor Sayon noong pong nasa Week of Fire tayo. Yun po yung day 1 ng ating Week of Fire. But I just want to echo it today dahil ito po ang sabi ng ating senior pastor sapagkat nirarally po natin ngayon ang kahalagahan ng gawain hindi lang sa loob ng church, hindi lang po sa loob ng cell group, kundi maging sa loob ng bawat tahanan. Alam po ninyo mga kapatid, tunay nga po ang pamilyang nagkakaisa, sama-sama at nananalangin, ito po ay pamilyang magiging matatag at laging may tagumpay. Everybody say amen. Okay, so dito po sa Bible, kung meron po tayong Biblia, buksan natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Ganito po ang sinasabi, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Sa Tagalog po, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Kapag nangyari po yun, ginawa natin, sinunod natin, this is the promise of God. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Palakpakan po natin si Lord. Alam po natin mga kapatid, ito ay hindi lang basta salita ng Diyos, hindi lang siya basta sekreto. Ito po'y katotohanan at mangyayari po pag sinabi ng ating Panginoon. Marami po sa atin nakaranas na po nito sapagkat marami sa atin ngayon talagang pinagbuti po natin ng ating mga personal devotion. And congratulations sa lahat po na nag-i-engage sa ating pong Don't Watch every morning. Okay, pwede ba natin palakpakan lahat ng mga multipliers? Amen? Sa lahat po na nag-i-engage, nag-pray every morning. At meron pa rin kayong mga personal devotion. So okay po yun, ang ganda. Nag-a-attend tayo ng church, glory to God, and we attend our process, praise God. Ano po? And then we attend our cell groups, ano po? Purihin ang Panginoon. Pero ito pong bagay na ito ay malaking maitutulong po sa atin kapag ito po ay ating nagagawa sa ating pong kanya-kanyang tahanan. Okay. So in Psalm chapter 1 verse 1 hanggang 3, ganito po ang sinasabi ng Biblia. "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers." Pag sinabing scoffers, ito po yung manlilibak, yung pong naghahamak na mga tao. Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Everybody say, day and night. Nabanggit na naman muli sa talatang ito yung day and night. Kanina sa unang pahinang binasa natin sa Joshua, meditate on it day and night. Tayo po lahat, sabay-sabay tayo. Day and night. Sapagkat nandoon po yung hiwaga, nandoon yung himala. Nandoon yung isang malaking sikreto na kapag ito'y ginagawa mo, binabasa mo, inuunawa mo ang salita ng Diyos, siya po ang nangako. No? Bigla-bigla nagtataka, saan nanggagaling ang mga pagpapala ng Diyos? Nagugulat ka, yung mahirap na problema, biglang gumagaan at napakadali. Yung may tampo, biglang nawawala ang tampo. Yung hindi namamansin sa'yo, biglang papansinin ka. Everybody say amen. Sapagkat sumasayo ang favor ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 3, "He is like a tree planted
by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Hindi natutuyo ang mga dahon. In all that he does, he prospers. Ano man ng kanyang gagawin, siguradong pagpapalain. Everybody say amen. Kaya ako po'y naniniwala, merong supernatural na pag-increase ang gagawin ng Diyos sa atin. Why? Because we read His Word, we pray, and we meditate on it. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Bagamat nabasa ko na po sa English, total 3 verse lang naman po. Babasahin ko muna sa Tagalog for the benefits po yung mga nasa online. Baka meron po kasing foreigner na nakikinig. So maganda rin po marinig po niya sa English. Sa Tagalog po, mapalad ang taong hindi naakit sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Yun po ang delight ng mga Kristiyano. No? Yun ang kagalakan natin. Kaya tingnan ninyo, every Sunday hindi tayo pumapalya. Gusto po natin lagi tayong nasa presence ni Lord. Ilang taong Kristiyano na po tayo, magpahanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo. Bakit po? Sapagkat sa presensya ng Diyos, may totoong kagalakan at kapayapaan. Come on, sige po, give the Lord a hand of praise. Okay. Ulitin ko po yung verse, sa halip, kasiyahan niya yung sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Now, muli natin pag-aaralan ang patungkol sa family devotion. Everybody say, family devotion. Nagdi-devotion po ako. Nagdi-devotion po si Sister Marisa. Nagdi-devotion po si Mark at si Pre, yung kanyang asawa. Nagdi-devotion po si Casey at nagdi-devotion po si KK. Paano po natin masisiguro yon? Meron po tayong mga group chat. So, our devotion, and every day, after magawa po yun, sinisend po namin doon sa mga group chat. Pero alam po ninyo, tama na ginagawa natin yon. We have personal intimacy with God. Pero iba pa rin po, yung pamilya kayong sama-samang nagde-devotion. Everybody say amen. Sama-samang nag-worship. Sama-samang nananalangin. Sama-samang nagbabasa ng Biblia. Alam po ninyo, ito po ang madalas inaatake ng kaaway, ang loob ng ating mga kanya-kanyang tahanan. Bakit po? Talagang super-duper na po ang pagkabisi ng bawat membro ng kanya-kanyang pamilya. They don't have time to have fellowship. Kumisan, sabay-sabay na nga lang kakain sa habagkainan, hindi pa nangyayari. Yung iba, busy sa assignment. Nagsawa lang kakatawag si nanay, yung mainit na sabaw at mainit na kanin, lumamig na. Pero wala pa rin yung kanyang mga inaanyayahan. True to life story po ba ito? Amen po. Di ba para sa isang magulang, ako po si Mrs., kakain kayo o hindi kayo? Sige kayo, tatakpan ko na ito. Takpan na po kanita. Kasi lalangawan da. So mga kapatid, tandaan natin, ang intimacy inside the family, ito po ay lubhang kailangan sa panahon natin ngayon. Everybody say amen. Kapag hindi natin na-journey yung mga kabataan ngayon, pag hindi natin sila na-win inside our home, maghahanap sila ng ibang tahanan o ibang lugar na pwede po silang doon sasandig o doon sila maglilibang. Kaya nga po, sa puso po ng ating senior pastor, and all the pastors, I believe, sa ating pong church, ay puso po natin ito na yung bawat pamilya ay buo nawa. Sama-sama sila.
Hindi lang sa hapagkainan, kundi sama-sama po silang nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. Everybody say Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nag-iisip marahil yung iba sa atin, paano ako magsisimula? Parang mahirap na namin itong magawa sapagkat hindi na namin gaano nakasanayan. Kaya kung napansin po ninyo yung ating Week of Fire, ang context po nito ay sa loob talaga ng pamilya. Kung ikaw pa lang ang mag-isang Kristiyano, maganda nga, pakalakas-lakas mo yung cellphone mo. Yung habang ikaw ay nanunood, nagpipray, nakikita ka ng nanay mo, yung nakikita ka ng tatay mo, nakikita ka ng mga kapatid mo. Kaya nga po, ang pinaka-purpose po noon ay mahawa natin sila doon sa apoy na meron po tayo. Everybody say amen. Yung mga nanghihina ay makarinig ng salita ng Diyos para mapalakas po sila. Yung mga kinakapos na po sa hininga sa kanilang espiritual ay muling malugtungan at muling mapalakas. Yung hindi paligtas ay makarinig ng kaligtasan sa pamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya alam po ninyo mga magulang at mga kapatid, napakahalaga po ng ating ginagawa na online sa loob ng pamilya. Hindi natin masabi, no? Kaya nga po kumisan, okay na okay tayo. Kung kailan nag-grow tayo, bigla-bigla, wala munang mga gathering, sabi nila. Dahil may ganito na naman. Doon po sa atin sa Royal Metro, sa Pandaki, ganun po. Paboom na po tayo, bigla-bigla, i-stop na naman. Magre-recover na naman po muli, magpa-follow up ka na naman. Subalit, kapag ito pong family altar ay develop, establish, kahit po kuminsan ay wala mo ng mga ganitong mga gathering, as long that you have a family devotion, kayo nagkakasama-sama, naniniwala po ko, magiging matatag ang inyong buhay Kristiyano. Palakpakan natin sila. Come on, hallelujah! Now, how to have family devotion? Paano ba ito gagawin? Meron pong tatlong importanteng tanong dito. What is family devotion? Ano ba itong family devotion na ito sa mga hindi pa po na nagagawa ito? No? Why family devotion? Bakit family devotion? Pwede naman personal devotion. Nagbabasa na nga ako ng Biblia, Pastor. Nagkakaroon na nga ako ng journal eh. Eh bakit kinakailangan pang family? Okay? How to do it? Paano ba ito gagawin? Okay, number one. What is family devotion? Family devotions are a set time when husband and wife or parents and kids sit down. No? Ibig sabihin yung mag-asawa, yung kanilang mga anak, mauupo muna. Maybe it took 30 minutes or sabihin mo na pag napasarap, 1 oras na. Alam niyo po, if you really valued your family, 1 hour para sa akin, that is not enough para maibigay mong oras, upuan mo ang iyo pong pamilya. Kung minsan sa sobrang busy po natin sa iba't ibang activity, ang mga nag-aaral sa eskwelahan, yung nagtatrabaho sa kanilang mga opisina o trabaho, yung mga gawaing bahay, tinatrabaho ng mga nanay. Lahat po'y busy. Pagdating po ng gabi, hindi na rin sila sabay-sabay matutulog. Meron 10 oras na tutulog, merong maaga na tutulog. Nasaan po doon yung family bonding? Nasaan po doon yung family time? Pinawalan tayo na wag lalabas sa mga nagdaang mga panahon. Nakulong tayong lalo sa bahay. Pero ilan po sa atin dito, ginrab natin ang pribilehiyong makausap ng masinsinan ang mga mahal natin sa buhay. Itang lepitan may sweetheart mo, lako na nakapamo maputing buwak. Eh? Yung anak mo, halika anak, tingnan ko nga kung may kuto ka. Ating ko pong kuto. Yung lalambingin mo siya, pagkakataon po yon para mayakap mo siya. Pagkakataon po yon para makamusta mo siya ng malalim. But you know, sa atin po, lalo na po ng kasagsagan ng pandemic,
ginawa po namin sa aming pamilya, gabi-gabi kaming nag-worship at nananalangin. Hindi ko na lang po nilagay sa picture dito, meron po tayo mga kapatid sa Pandake, naka 600 plus na po sila days. In other words, gabi-gabi, hindi hinintuan ang kanilang family devotion. Palakpakan natin si Lord. And glory to God for that. Marahil tayo, hindi natin kaya magawa kahit si Pastor Zion, sabi nga niya, pero yun at least meron kayong once a week na sama-samang pamilya na kayo ay magkakaroon ng sabay-sabay na pakikipagniig sa Diyos. At ito po ay napakahalaga. Kaya sabi rito, sit down, read the Bible, and pray together. It is a time designed to build up its individual and establish a sense of unity. Everybody say unity. And direction within families. Doon po nagkakaroon ng pagkakaisa at nagkakaroon ng magandang direksyon o patutunguhan ang bawat pamilya when we give time to our family. Everybody say amen. Christian families need to be deeply rooted in Christ. Family devotions are a way for a family to set aside intentional time to grow closer to Jesus and to grow closer together as family. Pag ginagawa po natin ang family devotion, talagang intentional tayo, yung oras na kukuha dito, hindi muna natin ito pagbibigay sa Kanya. Intentional tayo, wag munang pupunta roon, wag munang gagalawin ng assignment, wag munang kakausapin yung kapitbahay. Tara dito muna tayo, ang bibigyan natin ng pansin, tayong pamilyang mananalangin. Everybody say amen. Alam po ninyo mga kapatid, pag ito po na-reinforce po natin sa ating pong pamilya at buong iglesia ng Christ in You, ginagawa po ito. Naniniwala po ako, maraming magkakaroon ng magandang testimony itong taon na ito dahil pagpapalain tayo ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Come on. 3 main important points. Alam natin to, inside our family devotion, there is prayer, sama-sama nananalangin. Of course, there is worship. Yun po yung ating pag-awit na hindi lang basta kumanta, kundi sumasamba tayo. Of course, Word of God. Sama-sama nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos. For example, kung naka-assign na magli-lead ng devotion, si tatay, so the rest is listening doon sa pag-share ng word ni Lord. Pag sama-sama magbabasa, kami po, ginagawa namin yun. Pwedeng sabay-sabay or verse by verse. Tigi-tigi isang verse po kami. So nagpa-participate yung lahat ng membro sa loob ng pamilya. Kung ating titingnan, napaka-basic nitong ating pinag-aaralan. Pero sabi nga, if you don't know the basic, you will get sick. Uulitin ko po. If you don't know and apply the basic, you will get sick. Magkakasakit ka kung yung alam mong basic, hindi mo ginagawa. Kaya tandaan natin mga kapatid, bagamat ito pong ganitong klaseng pangangaral, ay para bagang madali mo na itong ma-memorize, subalit kung hindi mo ginagawa, hindi mo pa rin may enjoy ang benefits po nito. Everybody say amen. Palakpakan natin sila. Hallelujah. Why family devotion? Family devotion are vital for moving our spiritual lives beyond the church walls and into an active, thriving faith. Kasi po, pag nasa church tayo, ito yung pinaka-wall eh. No? Pero pagka family devotion, tayo po ay kumikilos doon sa spiritual na kung saan pinag-uusapan natin na wala tayo sa church, pero ang bahay natin parang nagsisilbi siyang church. Kaya nga po sa Book of Acts, they didn't have a big building. Lalo na po na nape-persecute po yung mga Christians, ang ginagawa po nila, nag-house to house sila. Everybody say amen. Sa bawat tahanan, may gawain. Kaya naniniwala po ako, kapag ginagawa natin ang ating family devotion, ang ating family altar,
Ibig sabihin, sa pamilya ng Christ inyo, sa bawat tahanan, may gawain na. Palakpakan natin si Lord. Come on, hallelujah! Devotion connects you to God. Ito po, mahalaga ito. Sa pamagitan ng pakikipagniig mo o sa gagawing ito, kinukonekta ka. Inilalapit ka. Kung si tatay hindi pa masyadong ganun kakatodo kay Lord, through this family devotion, nahahawa siya doon sa apoy. Ang tatay ko po, talaga pong grabing persecution ng aking po naranasan kami magkakapatid dahil na born again kami, siya hindi po. Alam niyo ho mga kapatid, magpapatuloy kami magkakapatid sa amin pong pagiging Kristiyano. And I read the Word of God until one day kinatagpo siya ni Lord. Ang tatay ko po, hindi siya ganun marunong magbasa. Pero magaling pa po siya mag-English sa akin. Nagtrabaho po siya sa Clark. Una po, yes or no lang. And then suddenly, ako po, nag-high school na, pero mas magaling pa siyang umunawa ng English sa akin. Kapag meron po silang mga bisitang taga Manila, siya po nag-entertain sa kanilang magkakamag-anak. Kung foreigner po ito, hindi mo sukat nakalain, pag nag-English po siya, hindi siya nakapag-aral. Pero pag magbabasa po siya, letra-letra. Kaya nang pong gusto niya basahin ng Bible, sabi sa akin, pwede ba sabi niya, basahin mo yung Bible, makikinig na lang ako. Parang wala po kong narinig. Yes! Everybody say amen. Binasa ko po ang Bible at siya po'y nakikinig. At matapos ko pong binasa, pinaliwanag ko po sa kanya. By God's grace, naliwanagan po siya. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Devotion connects you to your family. Kami po, nag-schedule kami nang ito po ay talagang i-execute at maganda po ito na gagawin natin. Yung po Lunes ang pinaka-available namin sa aming pamilya. Kaya ginawa po naming family altar yung Monday. Nag-asawa na po si Kuya Mark, hindi na po namin kasama sa bahay. So yung dalawa ko pong anak at kami mag-asawa at yung pong aming alagang si Jau Jau, yun po, kami po ay nagdi-devotion. Last Monday, ginawa po namin. Alam nyo, kahit pala kami mga workers, active sa church, iba pa rin, no, mano? Iba pa rin yung family devotion. Pag narinig mo, nag-share ang anak mo, batay sa iyong binasa at natutunan doon, at kung paano yung application, natatats ka. At kung minsan di maiwasang mapaluha ka. Sabi ko, Lord, salamat. Malaking blessing po itong aking mga anak na minahal ka rin nila at naglilingkod po sila sa iyo. Kaya nga po, nag-draw ito ng magandang connection sa loob ng pamilya. When we do family devotion. Family devotions are a wonderful time for discussion with your children. Everybody say amen. Pagkakataon po ito para magkaroon kayo ng mga usaping say kabubuti, may encourage, or kung may mali, may tatama. Amen po ba mga kapatid? Okay? As you read through God's Word, you can discuss the ways in which it is relevant to their lives. Pag nabasa mo yung Bible, ito po'y akmado doon sa kanilang sitwasyon sa buhay nila. Pag ito po'y pinag-usapan ninyo, lalong gumaganda. Totoo nga ang sinasabi ng verse na ito. Ilan po sa atin dito, pag nagbabasa ka ng Bible, nangungusap si Lord sa iyo. Meron po ba akong kausap? Kaya nga po, iba talaga ang tayo po'y nagbabasa ng Biblia. Okay? So, pang-apat, devotion strengthens your faith. Pinapalakas dito ang ating pananampalataya. Devotion helps develop every aspect of your life. Everybody say amen. Dito po tayo nag-grow. Dito po tayo nadidevelop kapag nagkakaroon tayo ng devotion. Tingnan po natin ang magandang halimbawang ito. At dito po yung gusto kong bigyan ng pansin ninyo. Dalawang kilalang tao at parehas po silang may impluensya. Sila po'y nabuhay noong 17th century. Nang pangalan po niya ay si Jonathan Edwards. Sino po ito si Jonathan Edwards?
Jonathan Edwards was an American revivalist, preacher, philosopher, and congregationalist theologian. In other words, siya po ay isang mananampalataya. Siya po isang lingkod ng Diyos. Siya po, of course, ay may pamilya. Okay? Sabi rito, Jonathan Edwards was a Puritan preacher in the 70s. He was one of the most respected preachers in his day. He married his wife Sarah in 1727, and they were blessed with 11 children. Nagkaanak sila ng 11 anak. Karakalda po niya po. Okay. Every night, when Mr. Edwards was home, tuwing gabi na at numuwi na po itong si Jonathan Edwards, he would spend an hour, makinig po tayo, conversing with his family and then praying and blessing over each child. Jonathan and his wife Sarah passed on a great godly legacy to their 11 children. Pag-uuwi na po siya, gabi-gabi po ito, maglalaan siya lagi ng 1 oras para sa kanyang mga anak at sa kanyang buong pamilya. 11 po yun, mga kapatid. Ang ginagawa ng magulang nito, pinagpipray niyang isa-isa. Can I him amen for that? Binibless po niya yung kanyang mga anak. Ano po? Ganon din ang ginagawa ng kanyang asawa. Kaya ang nangyari po, yung legacy na yon, yung kanilang ginagawa, naipasa po nila ito sa kanyang 11 anak. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tingnan naman po natin to si Max Jukes, no? So, kung itatry natin i-compare si Jonathan Edwards dito po sa isang taong ito, no? Tingnan po natin ang ilang mga kataga na na-research ko po. Max Jukes, the atheist, lived a godless life. Siya po ay isang taong hindi naniniwala na may Diyos. Nabuhay po siyang walang kinikilalang Diyos. He married an ungodly girl. Napangasawa niya, hindi rin maka-Diyos. So in other words, parehas ang takbo ng buhay nila. Max Jukes did not believe in Christ or in a Christian training. Hindi niya pinaniniwalaan ito. Kahit sa mga practices, pagsamba, whatever, hindi siya ganon. He refused to take his children to church. Pati yung kanyang mga anak, kahit gusto sana magpunta, baka may nag-i-invite, binabawalan po niya. Huwag kayong pupunta dyan. Yan po ang sinasabi ng tatay nila. Even when they asked to go, ito po'y based on Richard Dugdale's actual book po ito. Kasi po, hindi po basta-basta naglalabas na ganito, ni-research po nila ang kanilang mga buhay. At ito po ay nilagay sa libro. So, ganyan po ang takbo ng buhay nila. Now, tingnan po natin sa next slide na ito, ang pagkakaiba ng dalawa. Generational comparison, Jonathan Edwards versus Max Jukes. Isang Kristiyano at isang hindi mananampalataya. Makikita po natin yung magulang na naglalaan ng oras para sa kanyang pamilya at yung isang magulang na walang pakialam sa kanyang pamilya. Okay. Tingnan po natin muna itong man of God. Okay? Kay Jonathan Edwards po, dahil sa po isang lingkod ng Diyos, yung pong naging 300, yung naging clergyman. Ano po yung ibig sabihin nun? Baka naging pastor, naging mga leader, naging mga tagapagturo. Sa kanya pong angkan, 300 po ang naging clergyman. 100 professors. Ano po? Yung pong tagapagturo o mga teacher. 100, okay? Attorneys, yan. Okay? 30 judges, 1 din of law school, 60 physicians, 1 din of medical, 14 presidents of universities, 3 states governors, 1
Controller of US Treasury, at isa po naging Vice President ng United States. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito po yung naipasa niyang legacy sa kanyang mga anak, sa kanilang angkan. Kaya kung makikita po natin, simula sa pinakaulo hanggang sa kanila pong mga naging descendants, sila po talaga ay pinagpala ng Diyos. Everybody say amen. Why? Dahil sila po ay kinikilala nila ang kahalagahan ng pakikipagniig sa Diyos. Everybody say amen. Why ito po si Max Jukes? Tingnan natin. Ano po? Out of his 1,200 descendants sa kanya pong lipi, 310 professional vagrants. Anong ibig sabihin ng vagrants? Ito po yung mga taong gala, palaboy, hampas lupa. Okay? 440 wrecked their lives through debauchery. Anong ibig sabihin ng debauchery? Mahalay na pamumuhay. Malaswa. Yun po ang takbo ng buhay nila. Inuubos ang oras sa paggawa ng kalaswaan. Okay? 130 went to jail, nakulong. 7 for murder. Ano po? 7 doon, pumapatay. Average sentence po nila, pinakamababa is 13 years sa kulungan. Okay? More than 600 alcoholics yung mga mangiinom. 600 sila. 60 were habitual thieves. Ito po yung mga nakasanayang nagnanakaw. 190 were prostitutes. Nagbebenta po ng kanilang katawan. 20 became tradesmen. 10 learned trade in the prison. Ito po yung mga nagbebenta ng droga. Nasa kulungan na. Kung ano-ano pang kabalastugan po ang nangyayari. Tingnan nyo, sa panahon natin ngayon, nangyayari din po ito. Everybody say amen. Okay. Yan po ang naging descendants nito si Max Jukes. Pero kung titingnan natin, ano po bang meron siya? Hindi siya naniniwala may Diyos. Wala siyang panahon para bigyan ng pansin ang kanyang pamilya. Nakapag-asawa nga siya, pero ang kanyang asawa, ungodly din. Therefore, yung kanyang magiging mga anak, ungodly rin po. Kaya kung atin titingnan ng kanyang descendants, napakasaklap at hindi maganda ang mga nangyari. Mga magulang, mga kapatid, tayo po ngayon ang pipili. What we do our children are likely to do. Kung ano ang ginagawa natin, kadalasan yun din ang gustong gawin ng ating mga anak. What we don't do, our children are likely not to do. Kung yung ayaw mo, ako po, din mo, no? Hindi po kumakain ng baboy. Bandang uli, pati si Mark, hindi na rin kumakain ng baboy. Ano po? So, kadalasan, tayong mga magulang, nagsiset tayo ng example sa kanila. Amen po ba, mga kapatid? Tayo po ang ginagaya. Kung minsan nagtataka ka, bakit nagkakaganyan ng anak mo? I'm sorry to say this. Baka kung minsan nasa atin din pala ang pagkukulang. Mga magulang at mga kapatid, kung bakit po natin ito nirarali, ang pagbibigay ng sapat na atensyon, oras sa bawat pamilya. Sapagkat gusto po nating mawin ang buong pamilya para kay Jesus. Palakpakan natin si Lord. Okay. In 2 Peter 3 verse 18, but to grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Pangalo, how to do family devotion? Number 1, you need to set time, date, and time. Okay, Monday tayo, 8:00 ng gabi. Pero pwede rin ma-change ang time natin kung sakaling merong mga adjustment. Nung po Monday, dahil may lakad po kami sa beran ko, ginawa natin ng 4:00, no? 4:00 ba yun yung ating naging devotion? Hindi natin siya ginawang gabi. Pero quality time pa rin po para sa pamilya. Ha? Pwede po niyo pag-usapan yon. Although meron po talaga kayong oras kung ano yung napag-usapan ninyo. So you will set a date and time. Okay? But whatever time you choose, o namang oras ang iyong pinili, be sure that the whole family can be together on a regular basis. Sabihin natin lahat, regular basis.
Consistency is important because it shows that time with God is a highly priority. Talaga pong binibigyan natin ng talagang mataas na respeto yung oras natin sa Diyos kasama ang ating pamilya. Kaya kung meron ditong pamilya, ginagawa po ninyo, purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yan po nasabi sa Joshua chapter 1, verse 8, no? Lampasan ko na po yon. Okay? Meditate on it day and night. How? Paano po? Start with prayer. Pagka nandoon na kayo, o sige, mananalangin muna tayo. O kaya, pwede munang mauna rin yung worship muna. Umawit muna tayo. Huwag mo nang isipin kung sintonado, kung hindi. Amen po? Kung may gitara o wala, bigyan ko po kayo ng magandang tip. Mag-play ka na lang sa YouTube. O, diba? Tsaka nyo sabay-sabayan. Okay? Sukdulang biyaya mo. Yan, di ba? No? Ang ganda ng ginamit natin kanina. Yung pong paborito mo, pwede mong i-play sa YouTube. No? So, you can worship God. Maraming paraan. Hindi tayo kinakailangan pang humanap muna ng buong banda. Okay? Start with prayer of compassion. Siyempre, lahat po tayo nagkakamali. Sino pong umaamin nagkakamali? Lahat tayo. Pero lahat po tayo ay pinapatawad at forgiven already. But hinihintay ni Lord yung aamin tayo. Lord, forgive me. So we need to confess whatever the things we've done sa ating pong buhay. Okay? Ano pang gagawin natin? Magkakaroon ng intercession. Pray for your family request. Okay? Concern and situation. Ano ba yung request ng anak mo? Ano ba yung request ni daddy, ni mommy? Okay, ipag-pray natin. Mga anak, sama-sama tayong mananalangin. Yung alaga po naming bata, hindi pa po siya ganun kabihasa sa pagsasalita. Pero bago po kakain yan, pray ka muna. Jesus, fish, rice, amen. O. Diba? At least po, nagpipray. Palakpakan natin si Lord. Okay. Ano pa pong ginagawa natin? Of course, hindi lang tayo humihingi. Hindi lang puro pengi noon. Gawin naman po natin siyang Panginoon. Everybody say amen. No? Sa paanong kaparaanan? Pasasalamatan natin siya. Alam niyo po, tuwang-tuwa ang Diyos pag nagpapasalamat tayo sa Kanya. At yung may pagtitiwala sa Panginoon, kahit wala pa, Lord, masakit pa ang kamay ko, pero pinasasalamatan na kita, pinagaling mo na ako. Palakpakan natin si Lord. Yan po ang gusto ni Lord. Sinolve mo na ang problema ng ito, Lord, kahit parang masalimuot pa, naniniwala ko sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong magandang gagawin. Philippians chapter 4, verse 6. Okay? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi nyo, pasasalamat. Okay. In all things, give thanks. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Another po, we need to soak in worship. Nabanggit ko na po kanina yun. Okay? God is spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. Okay, D. Okay, patapos na po ko. Study and read the word together. You will not just only read alone. Pag nasa family altar tayo, family devotion, dapat po nagpa-participate ang lahat batay sa inyong binasa. Can I hear amen for that? Kasi po, hindi naman kailangan pakahirap-hirap pa natin yung explanation. Gagamit pa tayo ng mga Greek word. Hindi na po kinakailangan yun. Okay? So yung alam mo magiging pakinabang po sa iyong pamilya. Okay? Yung na-bless siya. Ano yung nang-uusap sa iyo sa talatang binasa natin? Okay, nandyan pa po kayo mga kapatid. 2 Timothy 3:16, ito pong sinasabi ng Biblia. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
Kaya nga po magagamit po ito sa pagpapalakas, sa pagtutuwid din po, at sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po mabisa ang salita ng Diyos. At sa conclusion natin, pag mawawakas po, okay? How do we apply? Paano natin ito i-apply? Of course, start it in a simple way. Anak, mamayang gabi, huwag muna kayong pupunta sa mga kaibigan nyo. Kahit konting oras lang. Sabay-sabay tayong kakain. Katapos natin kumain, anak, gusto ko mananalangin tayo. Alawin niyo ko magbabasa ko ng konting verse. Okay? Simple muna. Huwag natin muna silang biglayin. O ikaw magbasa, kagad ng isang chapter, ubusin mo. Ay, huwag ganon. Sabi mo, huwag munang ganon. No? Kaya nga po, you can start it even in a simple way. Ang mahalaga, nagdodraw ka ng connection sa iyong pamilya. Can I hear amen for that? Ang mahalaga, nagkakaroon sila ng respond doon sa panawagan. At ipapaliwanag natin mga magulang, bakit mahalaga itong ating ginagawa. Kami po, hindi kami perfectong pamilya. Pero by God's grace, this is one of my dream to my family. Na makilala ko po si Lord, sabi ko, Panginoon, marami ako naging pagkukulang sa buhay ko. Pero ngayon, Panginoon, nakilala kita. Gusto ko po makabawi ng todo sa iyo. Gusto ko po, simula sa akin, sa aking mga anak, at sa aking maging kaapo-apo, maglilingkod po kami sa inyo. Sa biyaya po ng Panginoon, ako po, pag nakikita ko po yung aking mga anak, lalo na po si Mark, kasi kadalasan pag nag-asawa na po, nabibitawan na yung commitment sa paglilingkod sa Diyos. Pero purihin po ang Panginoon. Imbis na sila po ay mawawala, magsasarili ng buhay, maghahanap ng kung anong pwede mapagkakitaan, lalo po silang tumodong maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin sila. For the glory of God. Masarap po mga kapatid, kahit hindi sila nagsasalita, pag nakikita ko po yung kanilang sipag, sama-sama silang tumutugtog, nananalangin. Yung pong puso ko, hindi ko mabili yung tuwa. Paano kaya kung si Mark, sakit ko ng ulo sa panahon ngayon? Paano kaya sa Casey, naging pangit ng kanyang kinabukasan? Paano kaya kung si KK, biglang-bigla, hindi pala maganda ang naging kanyang situation? Paano po kaya ang mararamdaman ko bilang magulang para sa akin po, mga anak? Paano kung kaming mag-asawa, lagi po kami may tantrums, may mga bangayan? Kung paano sa buong pamilya po namin, lagi magulo. Pero lang po ninyo, sino ang pipiliin natin sa dalawang example na ginamit natin kanina? Ikaw ba ay papayag doon sa taong walang kinikilalang Diyos? O doon sa taong may kinikilalang Diyos? Again, as I close today, I want to encourage you. Family altar, family devotion is very important and necessity. Kailangan na kailangan. Sabihin mo sa atin mo, kailangan na kailangan. Gusto mo ma-solve ang problema mo sa anak mo? Gusto mo ma-solve ang problema mo sa iyong mag-asawa? Simulan mo ayusin ang altar sa loob ng pamilya. Palakpakan po natin sila. Ngayong umagang ito, mga kapatid, we will pray to God. Alam ko, marahil meron dito, talagang ito yung parang pinaka-struggle mo. Bisa ka simba, tutukin mo lang elabisang toki. Ang gawin po natin, mga kapatid, tip lang po ito. Bago mo sila piliting isama dito, gawin muna yung simbahan ng bahay ninyo. Can I hear amen for that? Allow the presence of God to move in your home, in your house. Kapag nagkasama-sama na po kayo, pag niyaya mo na sila papunta ng simbahan, hindi na po sila magpapahindi. Bakit? Naka-tune up na po yung spirit nila sa spirit ni Lord. That's why family devotion is very, very important. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. In behalf of our Senior Pastor Alvin, sa amin po ngayon, bilang pastor, nakatayo po sa inyong harapan.
kami po ng aking asawa, we want to pray for you. Po. Naniniwala po kung mabisa ang panalangin natin dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na buhay. Hindi ko po alam kung anong pinagdaraanan ninyo sa inyong mga kanya-kanyang pamilya. Kung gaano po ang inyong communication inside family, sa anak mo, asawa mo. Ikaw mainit ka, pero paano yung ibang kasama mo sa pamilya? Ikaw masigasig ka, pero paano si kuya, si ate? Si nanay masigasig, paano si tatay? Mga kapatid, kaya nga po si Joshua, naging prinsipo niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Dapat po ito ang ating pangarapin. Hindi lang yung mga malaking pangarap. Isang pinakamagandang pangarap ay ang buo kayong pamilya naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Isang pamilyang ino-honor ang Lord at isang pamilyang nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Kaya let me encourage you today. Alalahan po ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. Gagawa ng himala ang Diyos. God will make a way where there seems to be no way. Tayo po'y manalangin. Sige po.